Ano ngayon? Napapanahong mga isyu. Bubusisiin dito lang sa Ano ngayon? Kasama ang makulit pero mababait na tandem Nino Bonito at Chonky Bench. Ano ngayon? Yung dapat sila'y ibasura. Idol Chonky Bench, may follow-up tayo sa bentahan ng ginto. Kasi sa nakaraang episode natin, di ba? Nag-iwan tayo ng billion worth of question. Ha? Bakit nagbenta kung wala tayong malalang krisis? Ngayon nga, Idol Bonito, ah. kumikinang na ang Kumikilig na. nakasisiro na sagot. Aha. Ito ang sagot sa analysis ni Attorney Harry Roque. Kada bababa ang interest rate sa Amerika, yung interest sa kinikita ng mga nagdideposito ng dolyares, tumataas ang presyo ng ginto. Bakit? Kasi kapag maliit ang interest rate, siyempre ayaw mo magdeposito sa dolyares. Marami nang nakakaalam na. Hahanap ka ng iba at ngayon, sumisipa na naman ang ginto. Kaya nga hindi ko maintindihan kung bakit ang Marcos administration ibinenta ang 30% ng ating gold reserves. Fundraising sa school namin. Sa panahon na ang laki ng sinipa ng presyo ng ginto. Meron bang kumita dyan? Marami akong madibig mga damit nito. Nagtatanong lang. Kasi nga, nagbenta tayo dun pa sa pasimula pa lamang na sumipa ng napakataas ang presyo ng ginto. Magugas ako ng kamay. So kung sino man ang nagbenta dyan at sila rin ang bumili, nako, mga 25% na ang itinaas muli ng presyo ng ginto. Pag nakakita ng pere, parang mga langgam yan Bakit lahat ng mundo ay napapalaki ng gold reserves dahil nga nawawala ng balor ng dolyares, tayo naman nagbenta ng 30% ng ating ginto. Siyempre, korupsyon na naman ang umiiral. Ari nawa mabilaukan kayo. Malaki talagang negosyo ang politika sa Pilipinas, Idol. Ano ang tawag sa paglilingkod na nagninegosyo? Ano? Public serviceness. Mahiwaga ang ekonomista na nakagimik ng benta agad, tubong limpak. Kung stable na ba ang presyo ng ginto, bibilhin kaya uli ng Central Bank ang gintong ibinenta nila? Gusto mo bigyan kita may isa pa ako Sino kaya ang bumili at nakinabang sa gold reserve last month? Sino pa hindi grupo ni na Eko? Eko? Jericho Rosales? Ikaw naman. Eko, as in ekonomista. Aroy! Ano ang tawag sa ekonomistang mahiwaga? Ano? Economistic. Ano ang tawag sa papaluging pagbenta ng ginto ng mga ekonomista? What? Ekonomistalo! Naray ko po, oras na naman tayo. Idol, tawa tayo ng tawa, nakakalungkot na ang balita. May pag-asa pa ba ang Pinas? Meron! Malaki. Ho? Basta unawain si Attorney Harry Roque. Meron akong tula. Sige. Hurry up! Hurry up! Hurry! Explain it to me. Bago ka po mahuli nitong huwad committee. Tatlong bansa na sa Southeast Asia ang nagpahiwatig na kanilang kagustuhan na sumapi sa BRICS. Itong bansang Malaysia, Thailand at Vietnam, ang ating gobyerno wala, natutulog pa rin sa pansitan, hindi pa rin umiimik at hindi pa rin nagsasabi na nais silang sumapi sa BRICS. Bakit nga ba ang Pilipinas ay dapat sumapi na sa BRICS? Hindi ka kasama doon. Well, ano ba yung BRICS? Una-una, nagsimula po yan, asosasyon yan ng 5 bansa na BRICS. Brazil, Russia, India, China, at South Africa. Yung 5 bansang yan ay 27% na ng total GNP ng buong daigdig. At halos kalahati na ng populasyon ng mundo. Wow naman! Wow! Bagamat BRICS pa rin ang tawag, nag-expand na ang kanilang membership. No? Iran, Egypt, Ethiopia, UAE, ito ang mga bagong miyembro. Nag-a-apply din po ang Saudi Arabia. Nag-a-apply na nga po yung 3 ASEAN country na pinakamalalagong ekonomiya. Menos ang Pilipinas. Mayabang ka kasi. O ano bang layunin nitong BRICS na ito? Ito po kasi ay asosasyon ng mga dating mahihirap na mga bansa na ngayon ay yumaman na. Ngayon, anong mensahe pinararating nila?
Teka. Nasa amin ang populasyon, nasa amin ang kita, bakit tayo didiktahan ng mga puti? Bahay ko inangkin. Paano nila ginagawa yung pagdikta sa atin? Well, unang-una, sa paggamit ng dolyares. Ginagamit natin ng dolyares bilang tinatawag nating foreign reserves. Itong foreign reserves, yan ang magdi-decide o magdi-determine kung anong halaga ng ating currency. So ang halaga ng piso, hindi lang yan dictated ng law of supply and demand. Tinitignan din nila kung meron talagang balor ang piso at tinitignan nila yan kung magkano yung hawak nating dolyares, magkano hawak nating ginto. Huwag mo muna pagsasabi. Now, bakit masama na nakadepende ang balor na ating currency sa dolyares? Well, kasi nga ang dolyares, Amerika ang nagpo-produce. Dahil Amerika nagpo-produce, ibig sabihin yan, yung halaga ng sarili mong ekonomiya, nakadepende kung ganong karaming salapi ng Amerikano ang hawak mo. Lahat na ipag-uutos namin, susundin mo! At kung ikaw ay bibili sa pandaigdigang merkado, ang ibabayad mo, hindi ang iyong currency, hindi piso, kundi ang dolyares. Turuan ah. Kaya nga, ang unang epekto niyan, kung ang iyong balor ng iyong currency ay nakadetermine o nakasandal sa dolyares, abay, kontrolado ka ng Amerika. Mahirap pala ang mahirap. Kasi sila ang gumagawa ng dolyares. Kung gusto nilang pabaksakin ang iyong piso, alam mo ang gagawin nila? Magpiprint lang sila ng sandamukal na dollars para mawalan ng balor ang dollar at bumagsak din ang balor ng iyong currency. O, unang-una yan. Parang nasa stock market ka. Pangalawa, dahil ang ating mga currencies nga ay nakadepende sa dolyares, kapag nawalan ng balor ang iyong currency, for instance, dahil biglang tumaas ang presyo ng mga bilihin at wala nang gustong humawak sa iyong currency, ang basihan pa rin kung gaano kalakas o gaano kahina ang iyong currency ay ang dolyares nga. Ang solusyon, kapag nawawalan ng balor ang isang currency, magpapautang ang International Monetary Fund. Hindi naman kita ililibre, ano? Ngayon, maraming mga dalubhasa na nagsasabi na ang International Monetary Fund ay isang pamamaraan ng mga Amerikano na kontrolin ang ekonomiya ng buong daigdig. Nagdadalamhati ako! Dahil yung mga pautang nila, yung mga kondisyones yan. Anong kondisyones? Kinakailangan buksan mong merkado. Saan? Sa mga Amerikano at mga puti. Kinakailangan, hayaan mo silang mamuhunan sa kanilang mga bayad. Kinakailangan, hayaan mo silang kunin ang iyong mga natural resources. Kinuha mo na lahat. So nadidiktahan ang mga bansang mahihirap gaya ng Pilipinas at syempre dahil meron silang dinidikta sa ating economic policy, meron na rin silang impluwensya sa politika. Hindi napunte. So talagang importante yung pagbuo ng BRICS kasi ito yung mga dating mahihirap na mga bansa na nagsasabi, tama na yung pagdidikta ninyo sa aming mga buhay ng mga dating mahihirap na bansa. Ngayon kasi, hindi na kami mahirap. Mahirap pala ang mahirap. Nauunahan na nga ng China ang Amerika pagdating sa ekonomiya. In terms of real terms, sa GDP, naunahan na. Kaya nga lang, in terms of per capita, dahil 1.4 billion na mga Chino, number one pa rin ang China. Pero in a few years, marami nag-estimate na maski napakalaki ng populasyon ng China, baka maunahan na ang Amerika. So ibig sabihin, nagrereklamo ngayon ng mga Chino. Bakit ang halaga ng aking yuan nakadepende sa halaga ng dolyares na hawak ko? Ba't ka magagalit? Ikaw pala itong tanga. So ngayon, ang sabi nila, well, once and for all, kami magdedeklara na kami independyente sa hawak ng mga puti dahil kami ay independyente na sa dolyares. Lahat na ipag-uutos namin, susundin mo! Kaya nga ngayon, nasyak ang buong daigdig kasi yung Saudi Arabia na isa rin nag-a-apply para sumali ng BRICS, abay sa kauna-unahang pagkakataon, tumanggap ng yuan na bayad para sa mga langis. Suplado yun eh. So ngayon, yung mga gustong bumili ng dolyares para makabili ng langis, pwede nang gumamit ng yuan. Anong epekto? Bababa ngayon ang halaga ng dolyares. Kasi nga, magkakaroon ng less demand. Ginusto mo yan nagpasarap ka eh. Siyempre, yung mga currency ng ibang mga bansa, gaya ng Pilipinas na piso, posibleng tumaas. Parang nasa stock market ka. Now, para naman dun sa maiwasan yung mga pagdidikta sa ekonomiya kapag kinakailangan umutang para magkaroon ng stability doon sa halaga ng ating currency, Lalo ka nagkakapera. abay gumawa rin ng sariling bangko, ang BRICS.
Dahil nga sinasabi nila, hindi po pwede na yung mga di umano'y tumutulong para magkaroon ng stabilidad yung halaga ng currency ng iba't ibang mga developing countries ay nagsasamantala at nagdidikta. Bakit yung papasa mo sa amin lahat yung gastos mo? So ngayon, gumawa sila ng sariling development bank nila. At po pwede kang umutang para sa infrastruktura hanggang $34 billion. Maraming salamat. Takin nyo yan. At take note, ang kanilang emphasis ay ang pangungutang mo, gamitin mo sa infrastruktura. Bakit? Kapag ikaw ay naggastos sa infrastruktura gaya ng ginawa ng China, well, unang-una, semento, bakal, trabahador. Ano ibig sabihin yan? Nagbibigay buhay sa iyong ekonomiya. Walang trabaho, walang pera. Sa katunayan, nung panahon ni Presidente Duterte na mayroong build, abay, dyan po talaga sumipa ang ating gross national product kasi nga po, may multiplier effect kapag gumastos ka sa infrastructure. At yan naman ay karanasan ng lahat ng mga dating mahihirap na ngayon ay mayaman. Pinangungunahan ng China, India, Vietnam, Malaysia. Tignan yung infrastruktura nila. Nakakapagtaka talaga eh. Kabaliktaran ang nangyayari sa Pilipinas. Imbis na ibuhos ang pera sa mga magaganda at malalaki mga kalye at tulay, napupunta sa bulsa ng mga politiko. Maski ako mahirap, may prinsipyo ako. Maski malaki ang budget natin sa infrastruktura, hindi natin nararamdaman yung epekto sa ekonomiya. Ang ating mga kalye sa Pilipinas, bako-bako kasi nga kalahati kinukurakot ni Congressman at ni Senatong. Pag nakakita ng pere, parang mga langgam yan eh. Sa hinabahaba na explanation, simple lang pala. Mahihirap na bansa ang natauhan para labanan ang dominasyon ng American dollar. Kaya sila nagkaisa. Tumpak! US dollar talaga ang nagpapaikot. Ikot-ikot sa ekonomiya ng halos lahat ng bansa. US dollar din ang nagpapasikot-sikot para guluhin ang mga tahimik na bansa. Pero idol, parang ayaw yata ng administrasyon ngayon na lumahok sa economic revolution na ito. Huwag nang babalik ha. Dati naman si Pinoy, naalala ko noong 2013 o 2014, sumali ang Pilipinas sa pamamagitan ni Pinoy dun sa Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB. AIIB is a multilateral development bank and international financial institution that aims to collectively improve economic and social outcomes in Asia. Ito ay sapin-sapin, patong-patong na institusyong pinansyal na damay-damay sa pagkalamay ng kaunlaran ng mundo. The bank currently has 109 members, 42 in Asia, 26 in Europe, 22 in Africa, 9 in Oceania, 8 in South America, and 2 in North America. Ba't parang ayaw mo? Tito Bob, relax ka lang, kasali po tayo dyan. The United Nations has addressed the launch of AIIB as having potential for scaling up financing for sustainable development and to improve the global economic governance. Pinuri ng United Nations ang hakbang ng AIIB na magdudulot ng mataas na antas ng pera na mapapakinabangan ng buong mundo. Hoy, PBBM! Hoy! Sumali na po tayo sa BRICS para tayo tumatang. Hoy, PBBM! Sumalo na po tayo ng breads para tayo umunlad. Narinig kita tayo. Eh ano ngayon? Hindi baling tenga ang mabingi, kesa naman mukha ang tumabingi. Ano ngayon? Di baling dumegma. May panohol pa namang. Ayun na! Aroy! Uy, ano ngayon? May mga taong lumaki sa hirap, merong laki sa nakaw, puro kurap. Kapag makapwesto, akala mo hunyango, kapit na nga sa trono. Kilala ng bayan sa nakaw na yaman, malakas sa inuman, walang pakialam. Meron pa kayang pag-asang mabago ang buhay ng bawat Pilipino. Laki sa nakaw, walwal, pupupulburon. Laki sa nakaw, walwal, pupupulburon. Laki sa nakaw, walwal, pupupulburon. Laki sa nakaw, walwal.
ano ngayon? Napapanahong mga isyu, bubusisiin dito lang sa ano ngayon? Kasama ang makulit pero mababait na tandem ni Bonito at Chonky Bench. Ano ngayon? Yung dapat sila'y ibasura.